Lagot na si Risa Hontiveros. Pumasok sa patibong ni Atty. Topacio. Naku, tuwang-tuwa si Atty. Topacio dito sa ginawa ni Madam Risa. Eto, panoorin natin. Pasok sa patibong! Ito ba? You're in my world now, baby! Hindi mapigilan ni PDP spokesattorney Ferdy Topacio ang kanyang tuwa matapos siyang formal na sampahan ng kaso ni Senadora Risa Nahal naman Hontiveros. po ako ng kaso dito sa Department of Justice. Kaso po, isa laban kay Michael Maurillo at isa namang kaso laban sa anim na vloggers at si Attorney Ferdy Topacio. So ayon sa aking legal team, ang nararapat na kaso ay cyber libel. Ako naman, walang problema sa akin yan. Napag-usapan niyo rin yung demanda. Ayan na. Di ba sinabi ko nga kay Risa Hontiveros, kinimanda mo ko. Bakit mo siya hinamon? Una-una, totoo naman yung sinasabi ko. Yung sinasabi niyang cyber libel. Totoo naman may video, di ba ka? Oo. At walang malis. Anyway, hindi ko nasasabihin yung depensa ko. Ayaw mo siyang manghula. Number 2, gusto kong i-expose si Risa Hontiveros for what she is. Na hindi siya karapat-dapat maging Pangulo sapagkat hindi niya kaya na kinikriticize siya. Yun. Si Pangulong Duterte, wala namang idinimanda yun eh. Tama. Sino for libel? Oh, wala, di ba? Opo, wala. Yung iba dyan, wala naman dinidimanda. Si Sara Duterte, walang dinimanda. At hindi naman Duterte, marami naman pong public officials. Hindi naman balat sibuyas. Correct. Bago, number 2, gamekoy pa itong si Risa. Ito ha, para sabihin ko sa iyo kung gaano ka-gamekoy itong taong ito. Diba? Siya yung tinuliksa. Siya yung in-criticize namin. Etong sabi niya, nagtago pa sa likuran ng Senado. Mag-isa na lang nga siya sa Senado. O, eto ba sinabi niya, ayon sa GMA News Online, sabi ni Risa Hontiveros, sa record, yung video na yan, yung pagkalat niyan, yung pagdagdag pa ng mga kasinungalingan ng vloggers na ito ay atake din sa mandato at kapangyarihan ng Senado. Ang Senado na nakikipaglaban para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. Walang senador na papayag dyan. Hindi papayag ang Senado dyan. Unquote. Okay, Risa. Ang daming senador hindi naman nagdidimanda ng libel. Bakit sinama mo yung Senado? Number 2, ikaw ang ini-criticize. Bakit sinama mo yung Senado? At nagtago ka sa likod ng Senado? Insecure much? Number 3, di ba sinabi mo kay Atty. Reginald Tongol, bakit mo, you do not speak for the Senate? Wala naman sinasabi si Atty. Tongol na he is speaking for the Senate. Now, you are speaking for the Senate. Sasabihin mo, hindi papayag ang Senado dyan? Wala man naman nagsasabing ibang senador kundi ikaw na hindi sila bayag eh. Risa Hontiveros, you also do not speak for the Senate. Correct. Bakit yung ayaw mong gawin ng ibang tao, ginagawa mo? Yan, na-reveal na kung anong tunay na pagkatao mo, Risa Hontiveros. Kung kailan may criticism, aking natibo ka. Totoo naman may video. Totoo naman may kidnapping case ka dati. O magtitistigo si Ching Baras. Totoo namang may demanda ka dahil dun sa window stampering sa Farmally. Uulitin mo rito. Wala namang hindi totoo sa sinabi namin. Ngunit hindi mo, sabi nga dun sa A Few Good Men, di ba yung karakter ni Jack Nicholson? You want the truth? You can't handle the truth. Bakit ka ibobotong presidente kung ganyan ka? At importante ko na tinatalakay yang karakter mo because you are a public figure. Importante kahit gusto mong magpangulo, dapat talagang suriin ang pagkatao mo bilang pangulo. That is why there's freedom of speech. That is why there's freedom of the press. Doon nagkamali yung niya, advisor niya. Ang pinakamagandang mangyayari dito, she will have to testify. Maghaharap kami sa hukuman. Ayan, abang-abang yan. Sa Senado. Wala. At kung ayaw niya mag-testify, tatawagin ko siya as hostile witness. At sa loob-loob ko habang kami nasa hukuman at ako'y abogado for 33 years. You're in my world now, baby! Lagor. Lagor. Nasa hukuman ka, baby! Mundo yan, baby! Tatlong taon na mo nasa hukuman, baby! Hindi mo pwedeng pa-condemn dyan, baby! Masaya lang po siya ito. Dahil mahal siya naman siya ay pumasok sa patibong! Yun, pumasok sa patibong si Madam Risa. Naku, nakita nyo naman si Atty. Topacio. Tuwang-tuwa. At least, nakita natin kung ano talaga ang tunay na kulay ni Madam Risa. Ganyan ba ang gusto natin na maging Pangulo sa 2028? Kasi kalat na ngayon na planong tumakbong Pangulo ng Pilipinas yan. Sana Ganyan ba ang dapat? Yung mga Duterte nga, naku, malala yung mga paninira. Diba? May ginawa bang, siyempre kung ayaw mo namang mabash, dapat maging private citizen ka na lang. Ngayon, balat sibuyas daw.
Abangan po natin yan. Mukhang tuwang-tuwa po si Atty. Topacio dito. Kasi naman, ang ayon kay Atty. Topacio, lahat yung sinasabi niya ay may katotohanan daw. Lalo na po yung mga nakaraang mga issue ni Madam Risa ay may mga patunay naman daw. Kaya paano maging cyber libel yun? Ayan, sabi po ni Rom Boras, wala ka pala Risa Hontiveros. Sabi ni Jocelyn Darmacman, banatan mo na ito nito Topacio para mawala na yung Risa Hontiveros. So, mawala daw sa Senado. Maraming gusto na mawala daw sa Senado eh. Sabi ni Cristina Tonyo, wow, good Atty. Topacio, palaban talaga. Mag-impake na ang dapat mag-impake. Sabi ni Letter Clear, very confident si Atty. Topacio kasi marami siyang evidence against Risa. Tsaka yung yung mga sinasabi naman tungkol kay Madam Risa, dati ng issue. Maliban po yan sa ngayong lumabas yung kay alias Rene. Yung mga nagre-react po dyan, mga vlogger at kay Atty. Topacio, ay hindi naman masasabi nating hindi totoo dahil may video nga yung inilabas ni ni alias Rene. Ay maraming nagre-react po dyan sa video na kumakalat na yan. At hindi po fake news yung video na lumabas. Ang dibali na lang yung sinasabi ni alias Rene kung fake news ba o hindi. Pero yung video na lumabas, totoo talaga na video yon, hindi AI yun. Depende po yan, pagalingan po yan sa mga attorney pagdating sa kaso na ganyan. Pero nakita po natin talaga kay Atty. Topacio, mukhang tuwang-tuwa pa siya. Ang saya-saya pa niya. At ayon sa kanya, ay pumasok daw sa patibong si Risa Hontiveros. Naku po, mahabang usapin yan kung ano yung magaganap sa korte niyan. Nako Risa, at tanong ko lang ha, kaya pa ba? Yung dito na lang, thank you. Goodbye.